ito na siguro ang isa sa pinakamahirap kong magiging interview sa isang tao because maraming siyang revelations na gagawin ngayon. Everything must come to an end. You went through a phase na may pinagdaanan kang malupit na pagsubok. Correct. Oo. And super hirap talaga yon. This time, I just wanna be me. Ito si Yuki Ito. Mask off. Mask off. I fell in love with a guy. Kasi it was, part of the show business. Ang hirap sa feeling mo na yung lagi ka na misjudge. Yung akala nila, eto kang tao, masama ka. Coming out itong video natin, kahit dun sa pinakapangit na pwedeng ipupukol sa'yo ng tao pag nalaman nila, he's willing to sacrifice everything for me. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Alam nyo guys, ito na siguro ang isa sa pinakamahirap kong magiging interview sa isang tao because maraming siyang revelations na gagawin ngayon. And iba pa kasi kapag close ka at may attachment ka dun sa tao. Ladies and gentlemen, Yuki Ito. Hello! Hi, Ats! And Oo. hello sa mga viewers mo. Yes. Congratulations dahil patuloy ka talagang nag-i-inspire ng mga tao. Ang ganda ng mga videos and Thank you. congrats sa team! Yes, thank you. Welcome back. Yes! My third time here in your channel. Dedirekta na ako sa'yo, baby. Nakakatakot yun din! Yes. Nung nagkausap tayo sa phone, ang sabi mo sa akin, yung sasalihan mong pageant, which is Mandirigma, one of the most respected and biggest pageantry in the Philippines, will be your last. Yes. Why? Actually, it's gonna be my last because I wanted to focus again sa business at dun sa family ko kasi masyado ako na-hook sa pageantry. Nakalimutan past ko. how many years? 3 years. Okay. Straight. As Oo. in, almost every other night or every night, basta kung saan merong ilaw, may banderitas, nandun yung kalbo. Ganun yung nangyari for the past 3 years of my life, na nakalimutan ko na meron pala akong mga dapat na mas pagtuunan ng pansin. 'Di ba? Kasi meron naman mga kumukontest, mga queens na after this pageant, pahinga na talaga eh. Siguro nasanay lang na pagdating sa baklaan, walang katapusang pageant. Pero 'di ba, everything must come to an end. So, this is really the end? Ayokong sabihin na end, mamaya mga team pa ako, gusto ko Oo. ulit mag-pageant, pero hindi na ako yung kontesera na araw-araw o sa lahat ng pageant makikita nila. Do you see yourself behind the scenes or talagang Yes. iiwan mo? No. Of course, I wanted to help yung mga nagsisimula. Gusto ko silang tulungan, damitan, or i-coach, Style. or style mo. Oo. Hanapin nila yung identity nila sa pageantry. Alam mo yun? So, I'm really willing to help them. So, Yes. hindi naman ako totally mawawala kasi syempre, malaki yung naitulong sa akin ng pageantry, especially sa career ko, sa personality ko. Kaya lang talagang kailangan na nating magpaalam sa kanila. Yuki, every time nasasali ka sa Mandirigma, isa ka sa mga kontesera may iniiwan na mark. Laging may statement. So ano ang aabangan namin before I ask you this tough question? Simple lang talaga, Ats. I posted this online. My last pageant will be my first. Wow, loaded. Yeah. What a So, statement. yun talaga siya. My last pageant will be my first. This time, I just wanna be me. I just wanna show the world, the Philippines, that eto si Yuki Ito. Mask off. Mask off, lahat, everything. Kung ano yung gusto nilang makita, I'm willing to share it to everyone. Hindi para gumawa ng ingay. Hindi para mag-clout. Ay, Diyos ko, ang dali-daling mag-clout sa social media nowadays, di ba? Totoo. Pero, mas gusto ko kasi yung deeper di ba? Yung mas malalim. Gusto ko talagang makita ng tao na, eto kami. This is the real Yuki. Eto ang buhay ng kontesera. Eto yung totoo. Authenticity. ang I gusto think mo. yun yung lacking kasi, di ba? Hindi ko naman nila lahat, pero may mga pumapageant na bumubuo sila ng character for the show. And I think it's fine, di ba? Pero siguro mas maganda na yung mga nanonood, yung younger generations,
Mas nakikita nila yung queen as a queen talaga na merong ipinaglalaban. Merong digmaan na gustong ipanalo. That's why it's mandirigma. Yes. Because as a person, you are a fighter. I am, ate. You are. Alam mo yan. Yes, kasi I've known you half of your life. Yes! Correct! Oo. Diba? Akala nga ng ibang tao talagang by blood Biological, kapatid. yes. Oo, biological brother kita. Kasi nga, ganun yung tingin ko sa'yo. What people do not know, many years ago, you went through a phase na may pinagdaanan kang malupit na pagsubok. Correct. Oo. And super hirap talaga yon. I fell in love with a guy. Alam naman ng lahat, syempre, di ba, bakla ako, so ang gusto ko, lalaki din. And then, everything was happy. Alam mo yun, yung ang ganda nag-fall siya into places. And then one day, wala nang paramdam. Nag-ghost ako without me even knowing the reason why. And then I received a call after a month. He passed away. Because he was HIV/AIDS positive. And during that time, he was already full-blown. Let me go back to that time, Yuki. Nung during the relationship, you knew already that he was HIV positive. So he kept it. Yeah, he kept it. Kasi he was, part of the show business. Diba? He was performing on stage every week. So, wala akong idea, ate. I was 18 years old back then. So, hindi ko pa alam kung ano tong HIV/AIDS na to. I'm clueless. I mean, I know that it's a disease na nakakahawa or a virus na nakakahawa, pero hindi ko alam how will you acquire it. Paano mo siya makukuha? Paano mo ka makakahawa? Diba? I'm clueless because I'm still young. I'm enjoying my life. 18, hello, diba? Parang yan yung mga time na gigil ka pa mag-party, to go out, to have fun. Yuki, take me to that day when you found out your ex died and then that he was HIV positive. Anong reaction mo? Well, actually, nung first na sinabi nila sa akin, he died because of pneumonia. So, clueless ulit ako. Okay. After niyang malibing, in-invite ako ng sister niya sa Trinoma to have a coffee, talk, ano lang. Who happens to be yung sister niya was a Christian also. So, nag-start kami with Bible verses and about life, yung promise ni God na He will never leave us, He'll never forsake us, na He is with you, He'll walk with you. So, doon nag-start. So, I was like a little bit, kabado na. Na bakit ang opening mo is si God? You know that, di ba parang coffee to na hindi ko alam kung ini-invite mo ba ako to go to church or whatnot. And then, doon na nag-start yung conversation na your ex died not only because of pneumonia. Pneumonia is just part of it, but he is actually HIV/AIDS positive. Yun, sa mga hindi nakakaalam, ang HIV is Human Immunodeficiency Virus. Yes, it's a virus na pwede kang mahawa, pwede mo rin namang I-treat yung sarili mo. Yes. Nung nalaman ko, iba yung, alam mo yung feeling na parang Sinakluban ka. Yun yung term. Sinakluban ka ng langit at lupa. Tapos, at the same time, paranoia. Nung sinabi niya yun, I was shaking and hindi ako mapakali kasi feeling ko lahat ng tao alam. Feeling ko pinagbubulungan ako ng tao. Yeah. So, yun yung pakiramdam ko and I just don't know how to start. Hindi ko alam kung paano ko tatayo dun sa lamesa, uuwi. I don't know. Hindi ko na siya alam talaga. Nung sinabi sa'yo ng sister ng ex mo na he died of HIV and then kinausap ka and then yun na para kang pinagsakluban, when did you realize na parang, shucks, kailangan kong magpa-test? Right away, Ats. Okay. Right away. I called my mom sa Japan. Siya una nakaalam. Siyempre, initial reaction ni Mami, iyak ng iyak and all. I called my mom, I called my lola. Family talaga yung una kong sinabihan. Pero as much as possible, ayaw na muna naming sa buong pamilya because it was hard. I mean, hindi sila aware dyan eh. I mean, 15 years ago, hindi pa naman ganun ka ingayan sa social media or sa tao. So the stigma is really there. And ang masakit minsan, sa loob pa ng family mo, nandun yung stigma. Diba? Crucifixion sa'yo, yung judgment sa'yo. Exactly. So talaga nakakatakot siya. So nung nag-test ka na, did you tested as positive? After a week, after that conversation, so I went to a testing hub, which is RITM, and then my result was positive. Nung nakita mo yung result mong positive, anong reaction mo? Anong next step mo? Kung nung una pa lang, kinabahan ka, nasaklubang ka ng mundo, eto, right on your face, I'm HIV positive. Ang tapang ko, Atsi. Sabi ko dun sa doctor, tsaka dun sa nurse, positive, no? Sabi ko, positive yung result, no? Wala pa, ha? I mean, kasi kailangan 5 to 15 to 20 minutes before talagang maging accurate yung result. And then after nung rapid testing, meron pang confirmatory. You have to wait for 3
3 to 5 days, I guess. I don't know now. Pero during my time, medyo ganun yung aantayin mong time. So, hindi pa lumalabas yung lines. Sinabi ko na sa kanila, is positive po, no? Sure ako positive yan eh. I think yun yung defense mechanism ko sa sarili ko para matanggap ko siya because it was really hard. But you never had symptoms? Never ka nag-feverish? Nag-fever ako at buhay pa yung ex ko. And I still have the photo na dinalaw pa niya ako sa hospital kasi even the doctors, hindi na nila alam at kung bakit yung lagnat ko is 40 at hindi bumababa without any causes na basta sobrang lagnat lang ako. So, clueless sila and then binulungan daw yung cousin ko na I think dapat niyo siyang test ng HIV. Positive ka and then you told your parents and then at that time, you're active in this industry. Yun yung kasagsagan ng The Voice, lahat ng singing career mo. No, Hindi pa ba yun? actually, before. Before? Before yun mangyari. So talagang, eto panahon to ni Angge ni Angeline Quinto, papasok pa lang, nangangarap pa lang ako, and sabi ko, wala na. Everything, wala na, hindi ko na siya magagawa. Yung pangarap kong kumanta, pangarap kong mag-artista, pangarap nung nanay ko for me to be a successful singer, wala na siya. Because I was positive. Sino yung nakausap mo nun that kept you going? Kasi after nun, pinagpatuloy mo na, di ba? Left and right, your chances in show business. And then, is that the reason why, Yuki, na parang dati meron kang image na parang yung wala kang pakialam sa mundo, yung kiber ka? Maldita, ganyan. Yes, that's actually my defense mechanism. Kasi nga, hindi alam ng tao yung weakness ko eh. Sinisikreto kang tinatago. Oo, hindi nila alam yung bigat nung daladala ko for the longest time. 15 years of my life ads. Iilan lang kayong may alam, 'di ba? And I'm so grateful and beyond thankful na meron akong mga taong kagaya nyo na in-embrace ako when you knew that I am positive. Isa lang yung ginawa mo, niyakap mo ko. You said that life goes on, continue living, baby, and all. So it was really overwhelming at first. Kasi syempre, imagine mo, tatanggapin ba talaga nila? O baka pagtalikod ko, nandidiri sila sa akin? Kasi yan nga yung stigma na naitatak sa isip ng tao regarding this virus, di ba? Why did it take you so long to admit that you are HIV positive? Because number one, stigma. Stigma. And then, I still have my dreams. Pero bukod talaga dun, Ats, si Mami kasi and hindi ko alam kung ready siya. Kasi ako, alam ko sa sarili ko na kaya ko lahat ng ipupukol nila. Yeah. 'Di ba? Kaya kong sagutin niya lahat ng immoral. Bakla ka kasi. Yung stigma na sa bakla nang galing tong sakit na to na hindi mawala-wala, 'di ba? Hindi rin po namin alam kung kanino to nanggaling, 'di ba? Let's not blame yung sexuality ng isang tao for having this virus or disease. Let's not crucify. Yes, wag nating i-lock doon, 'di ba, sa idea na yun. So, before kitang i-message na sabi ko, Ats, I think I'm ready na nagulat ka pa dahil, are you sure that you're ready? Si Mami muna yung tinanong ko, ready ka na ba, Ma? Sabi ni Mami? And then sabi niya, if that will free you, kung palalayain ka niyan sa lahat ng bigat sa loob mo, then do it. So sabi ko, okay, that's the time. And Ats, kasi kaya ko to ginagawa, hindi lang para magpaingay. Awareness siya, and partly yes, magpaingay na rin somehow. Magpaingay to actually give awareness to the people. Lalo na sa mga bata. Yes, Ats. And also, I want them to see me as someone na hindi tumigil. Kasi nalaman ko to 18 years old ako. Nag-The Voice ako 20 years old ako. So 2 years after, 'di ba? That's another history na nakapag-The Voice pa rin siya kahit meron siyang sakit. Correct. After The Voice, nag-singing bee ako. After noon, nagkaroon ako ng kontrata with Viva. Nakapag-shows ako abroad. Nagka-jowa ako. Nakailang partner din ako. Na alam nila to lahat at you know all my exes. Yeah, you were taking medicine na. Yes, because ayoko makahawa. I-explain mo sa kanila, Yuki, yung dun sa mga nanonood sa atin, na after mo test ng positive, na you took your under after medication. 6 months. After 6 months, when I was diagnosed na positive, binigyan nila agad ako ng antiretroviral. So, ARV yun. So, yun yung tinitake ko every night. Nung una kasi, twice a day siya, morning and night, which is, di ba, alam niyo naman yan. Kwento Kasi mo sa akin yung pinaglaban mo, di ba, na para ka napapraning. Papraning, di ba, Ats? Kasi tayong magkakasama nung first na sabi ko, Ats, iinom na ako ng gamot. Di ba? Why? Because ayoko nang may madamay dito, ayokong merong... And you were being responsible. Of course, lahat ng exes ko, lahat ng dinate ko, they know that I am positive. Or feeling ko na hindi nila matatanggap, hindi ko itutuloy. Kasi syempre, hindi mo naman sila mapiplease eh. Ibang usapan to kasi life and death yan, te, di ba? Pag hindi ka aware, pwede kang mamatay.
Correct. So yun, nung tinake ko siya, hindi madali yung gamot. Yung The mga paranoia, alam mo yung meron siyang hallucination, Mm-mm. hilong-hilo ka, hindi ko mataas yung kamay ko, Mm. hindi ako makakilos, hindi ako makakain, alam mo yun, nasusuka ka. Yun yung mga halo-halo siya. And yung worst pa doon is, hindi ka makatulog. Pag natulog ka naman, yung mga dreams mo, vivid. Oo. Nangyayari talaga siya. May mga dinosaurs, sorry yan, medyo funny yan. Pero yeah, kung ano-ano yung nakikita mo. And yung mood swings after, ang lala talaga niya ats. But that was then. Ngayon daw kasi, yung mga gamot, mas upgraded na sila, improved na, iba na yung effect nila sa human body. Especially dun sa mga nagtitake ngayon. So, I think mas magaan na yung pag-accept ng katawan dun sa medicine. Kasi it's a strong medicine. Yes, and Yuki, also, this interview of you coming out, you were kasi under medication ka na and hindi ka na nakakahawa. Gusto kong iparating mo sa mga tao yun na dun yung natatakot pa rin sila to have themselves tested. If you guys are afraid to know your status, don't be. It's just the beginning. Kung mag-positive ka, beginning pa lang yan. Everything na nangyayari sa atin, kahit ano pa yan, I am advocating for cancer and now here I am telling the world that I am HIV positive. Life can still go on. Nagawa ko, kaya nyo rin. Hindi nyo kailangan matakot. Huwag kayong matakot sa sasabihin ng iba. Hindi yan nagmamatter. Ang importante, ikaw sa sarili mo, alagaan mo yung sarili mo at siguraduhin mong hindi ka mangdadamay ng ibang tao. Yun ang gusto ko nga ipaano, di ba? Kung merong mga ibang tao na kapag once na nalaman nilang positive sila, tapos they got it from yung karelasyon nila, nagkakaroon ng galit sa mundo na gusto mong gumante, pero ikaw pinili mo na maging mas responsable. Yes, diba? Ats. Kasi walang may deserve nito. Hindi natin deserve to. Ako, paulit-ulit may nabasa akong post na I was really hurt because this post, I've read it to a close friend of mine. Super close ko siya na sinabi niya na kasi ginusto niyo yan, hindi kayo nag-ingat, hindi kayo ganyan. Hindi ko siya ginusto. Nagmahal ako. Nagtiwala ako. Diba? Hindi naman to prenup eh. Yung prenup na lately na lang nauso, diba? Correct. Walang ganun to na, anong sakit mo? Amin na yung biodata mo. Alamin ko muna, baka may nakakahawak ng sakit. True. So bago ako mag-enter ng relationship, i-check muna. Hindi naman ganun yan. Ang dali-daling sabihin na mag-ingat ka, piliin mo yung taong mamahalin mo. Hindi mo masasabi yan, Ats, pag nandun ka na sa moment na yon. At saka Yuki, di ba? Yung confidentiality ng patient to the hospital now is very strict talaga. Very strict. Oo. Kaya hindi ka na dapat matakot. Matakot. And ako talaga, ang gusto ko ngayon, Ats, is gusto ko ma-encourage yung ibang positive because now, as of the moment, there's 200,050 and 800 Those people are living with documented. HIV. Documented to, Pero ha? yung undocumented, Hindi pa mas natin marami. alam. Yes. So, So, yung mix emotion. Nakakatakot kasi ang dami. Nakakatuwa o maganda sa puso kasi nga at least marami nang may alam. So now, pwede bang puro na lang tayo numbers? tama. Dapat ba na puro na lang news na ito yung na-news to, may positive, may ganito, ito yung gamot, ito yung ganyan. We need action. 'Di ba? Kailangan may gawin tayo. And I think, bilang ito na yung huling pageant ko, gusto kong gamitin tong stage na to, to actually be the voice. 'Di ba? You're Gamitin going ko. back dun sa una mong love. Correct, 'di ba? Yung una kong love, which is the singing. 'Di ba? The voice. Ngayon, sige, ituloy natin yung laban. Gagamitin ko ngayon yung boses ko to actually encourage people living with HIV. Not the negative ones, not the people who doesn't know that they're positive, but those people who are living with HIV to please, at least, 'di ba? Have the guts to come out. Hindi para pagtawanan nila tayo. Kung magkakaisa tayo, 200,000. 'Di ba? Kung magkakaisa tayo, mat-e-end natin yung stigma. Hindi sapat yung ginagawa ng mga taong nag-a-advocate dito kung walang suporta mismo from people living with HIV. Correct. Kaya yun yung goal ko ngayon, yun yung gusto kong gawin. Umalis man ako sa pageantry, manalo o matalo man ako sa contest na to, hindi siya nagmamatter sa akin. Ang mahalaga, nakagawa ulit ako ng isang bagay na pwedeng mag-benefit yung maraming tao. Yuki, since etong araw na ito is all about letting go of the past hurts and accepting and making the people aware. Kung naririnig ka ng ex mo na nagbigay sa'yo ng ganyan, anong gusto mong mensahe para sa kanya? Nakatato nga sa likod ko, Ats, di ba? Ang lamig ng kamay ko, oh. Kasi pinag-isipan ko ng tagal, no? 15 years, my God. Noong una kasi gusto ko siyang sisihin, eh. Siyempre, yan yung initial reaction mo. Bakit mo ako dinamay? Di ba? Pwede namang hindi mo to gawin sa akin, eh. Ba't ka gumante sa akin pa? So, hindi ko kasi alam yung reason niya kung bakit, eh. Pero, ang natatandaan ko lang nung time na yun, full-blown na siya. Halata na, pero hindi ko nga alam.
blinded ako with love. So, hindi ko talaga, for sure, naririnig naman niya tayo ngayon. And I just wanna thank him for guiding me. Kasi, hindi niya kinaya namatay yung ex niya, nakuha niya yung sa ex niya, 3 years lang before siyang mamatay. So, it's actually not the disease or the virus that will kill you. It's the depression. And it's the stigma, the judgment of the people. Yan yung papatay sa'yo. Yung fear, di ba? Yan yung malakas makapatay. Kaya gusto ko magpasalamat sa kanya kasi kung hindi niya to binigay sa akin, siguro hindi ako magiging matapang. Hindi ko kayang tumayo sa sarili kong paa. Hindi ko kayang ipagtanggol yung sarili ko, yung mga mahal ko sa buhay. Hindi ako si Yuki Ito kung wala ito. So I think it's really part of me. I have learned to embrace it. Alam mo yon, yung kasama na siya sa buhay ko eh. And I know that God will actually heal me. Hindi man yung disease na to, pero yung puso ko. With all the hatred, di ba? Yung panghihinayang ko sa buhay ko, unti-unti mawawala lahat yun. Yuki, nabanggit mo ang Panginoon. And I know that He is always constantly listening to us. Kung may isang dasal ka sa Panginoon, anong gusto mong sabihin sa Kanya? Sana extend pa niya yung life ko. And sana, mas marami pa akong taong ma-inspire us. Kasi, ang hirap sa feeling mo na yung lagi ka nami-misjudge. Yung akala nila, eto kang tao, masama ka. Kaya as much as possible, kahit coming out itong video natin, ayokong umiyak. Ayokong ipa-feel na mahina ako hanggat kaya ko pa rin. Kasi ayokong sabihin na naman nila na, maarte ka lang, te. But crying is not a sign of weakness. It's actually a sign of you're facing what is there in front of your face, right? Ang hirap lang kasi Kasi nga, sa buhay natin, I mean, sa industriyang meron tayo, ang dali-dali nila tayong husgahan. Akala nila madali lang ang lahat. Hindi nila nakikita yung struggles natin kasi hindi naman natin yung sinasabi sa kanila. Kaya, yun yung lagi kong pinipray kay Lord na, Lord, extend my life. Gusto ko pang marami pang mga bata na marinig yung story ako, makita na lumalaban pa rin ako. And I am fighting not only for my life, but I am fighting for God. Buhay niya to Siya yung nagbigay nito sa akin di ba? So ang gusto ko makita ng tao yung halaga ng buhay na binigay sa atin. Huwag nilang sayangin. Hanggat may kaya kang ibigay para sa kapwa mo, do it. Give it your all. Diba? Kasi sa huli, wala kang pagsisisihan pag ibigay mo yan ng buong puso. Sasaba ka na naman sa isang digmaan at ito na ang huling digmaan mo. You will take a bow. Yes. Tama? Anong gusto mong sabihin sa younger self mo, Yuki, at sa sarili mo ngayon? Nako. Ang hirap Batang Yuki, tibayan mo yung sarili mo, makinig ka sa magulang mo, mahalin mo ang magulang mo, matuto kang magmahal at magbigay ng halaga sa lahat ng binibigay ng Diyos. And doon naman sa Yuki ngayon, dahil huling pageant mo na yan, wala ka nang dapat patunayan. Tigilan mo na ang pagiging patunayera. Diba? Tama na. You've made a mark in the trans pageantry and that's it. Ang mahalaga yung iiwan mo ng legasiya. Kaya ngayon, Ats, sabi ko kay Baby, sa mga close friends ko, I am not afraid to lose. Because I am not born to lose. I am born to win. It's just one crown. Isuot niyo yan sa ulo ko, huhubarin ko yan pag uwi ko. Pero yung iiwan kong legasiya sa inyo, dala-dala ko to sa tuwing aalis ako, sa tuwing uuwi ako, hanggat nabubuhay ako. Ganda naman. Diba? So yun yung pinakamahalaga sa akin. Kaya bigay man nila o hindi yung corona, I'll be happy. Whoever will win the crown of Miss Mandirigma, tutulungan ko pa siya makipagdigmaan. Pero alam ko sa sarili ko na ang tunay na mandirigma ay dinanas makipagdigmaan sa buhay. At ako yun. Ganda. Very queenly ang message na gusto mong itatak at iwan sa mga tao at sa mga kagaya yung mga beauty queens na patuloy na nandidigma at nandirigma at magiging mandirigma. Yes. Diba? So, Yuki, thank you for sharing your story. And last, huling hirit, message mo sa mama mo. Ay, uwi ka na. That was never left you. No? Sabi ko nga sa kanya, uwi na siya Kasi hindi ganun kadali ang buhay ngayon sa Japan Arts. Especially nung nawala si Daddy, di ba? Ang dami pang naiwan na binabayaran because of the hospital bills. Di mura magka-cancer, milyon-milyon yung naubos. So sabi ko sa kanya, Ma, uwi na.
dito na tayo ulit. Ikaw nang bahala sa kanya. Ako na lang, oo. Kahit ngayon, unti-unti ayusin ko na ulit yung buhay ko. Maitatawid mo naman. Maitatawid na, Ats. And iba pa rin talaga pag magkakasama yung pamilya. Iba pa rin yun. Actually, sa church nga, one time, di ba, maisingit ko lang before we end na, yun yung sinasabi ni pastor eh. Actually, it was written in the Bible, do not let suffer. Di ba, yung relationship mo with your family just to earn a living. Di ba? Yeah, totoo. Kasi nag-earn ka nga ng pera, kung watak-watak naman kayo, hindi ko po nila lahat. Marami talaga sa hirap ng buhay, lalo na dito sa atin, kailangan nila mga ibang bansa. Pero kung kaya na magsama-sama, mamaluktot sa maigsing kumot, gawin. Kasi hindi mo alam eh, 'di ba? Mabilis ang buhay. So, my mom is already going 60. So, gusto ko sana ma-enjoy namin yung time namin together. Lalo na that time is fleeting and Yes. tomorrow is never promised. Yes. Okay, baby, anong message mo? Tagal niyo na, Grabe, 5 years. Siya ang pinakamatagal mo, Siya, at siya na yung pinakamatagal. Sure ako doon. Kasi- Kasi kasama ko siya sa labang ko, Ads. Oo, Hindi niya no? ako talaga iniwan ever since. And never judged you. Never judged me. And siya yung nagsasabi na magka-come out ka, laban. Gusto mo samahan pa kita sa stage eh. Na walang, hindi ko sinasabing lahat, pero iilan lang yung taong gano'n na willing kang samahan kahit dun sa pinakapangit na pwedeng ipupukol sa'yo ng tao pag nalaman nila, he's willing to sacrifice everything for me. So, hindi man perfect yung relationship namin, pero eto yung masasabi kong best of all best. Diba? Because in Him, you found your home. Yes, hindi lang home, Ats. Diba? He restored my soul. So, wala na. I couldn't ask for more. I mean, may mga taong iiwan ka, especially mga friends ko, na who happens to be a super close friend, pinagkatiwalaan mo, di ba? Tinuring mong mentor mo, tinuring mong nanay mo. Darating yung time, iiwan ka nila eh. Pero siya, nakita niya yung pangit na side ko, yung good side ko. Nagbisyo ako, nawalan ako ng bisyo. May pera ako, wala akong pera. Never siyang nawala. Kaya subukan yung agawin siya. Makakatikim kayo talaga. Oo. At saka, meron ka talaga at meron ka tapat sa buhay, no? Yes, Ats. Siguro binigyan ka ng Panginoon sa dami ng pinagdaanan mo, Yuki, na isang taong andyan sa likod mo at kung kailangan na nasa harapan mo siya, andun siya para sa'yo. But Yuki, I want to wish you all the luck and the best in this forthcoming Mandirigma pageantry. Yes. I know it's your last, so I hope you get to enjoy it. Yes, yun lang talaga. Gusto ko lang mag-enjoy ngayon. Pero maging handa ka kasi maraming tataas ang kilay, maraming makakaintindi sa'yo, pero ang pinaka-importante is masaya ka sa sarili mo. Kasi at the end of the day, this is not your happiness. It's your happiness and freedom. Yes. Gusto ko yan, Ats. Yan talaga yung gusto ko. Gusto ko na maging malaya. Ayoko nang ikulong yung sarili ko. It's about time. God's perfect time, no? Yes, kasi No? di ba, tagal na. Naalala ko nasa Laiya tayo. Oo, Diyos ko. Oo, Nasa bangka kami. oo, lasing-lasing Lasing-lasingan kami, Oo. hilo-hilo na kami. Sabi ko, Ats, what if kaya ganito? Sabi niya, naku baby. Kasi hindi nila alam tayo, marami tayong kaibigan eh. In and out of this industry, hindi nyo lang alam, marami na kayo nakakasilimuhang, eto yung struggles nila sa Totoo. buhay, di ba? Mm-mm. At natatakot sila mag-come out. Mm-mm. Pero I think now is the time. It's the perfect time, Ats. With the help of the NGOs, our government, Yes. love yourself, and people who actually an ally, di ba? Kayo, Ats, na may mga proyekto para sa mga ganito, magtulong-tulong na tayo ngayon para sa mga susunod na henerasyon. Ladies and gentlemen, Yuki Ito. Thank you, Ats. I love you!